So magandang araw mga ka-farm life. Ngayon ay gusto ko sa inyong i-share yung mga dapat nating i-consider bago tayo magpapabunga ng pinya or bago natin pabungahin yung ating mga pananim na pinya. Kaya kung bago ka pala sa channel ko, huwag mong kalilimutang mag-like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko tungkol sa pagpipinya. So tara, umpisa na natin. Ano nga ba yung mga kailangan nating i-consider bago natin pabungahin yung ating mga panim na pinya? So bilang isang magsasaka ng pinya, ay gusto ko sa inyong i-share kung ano yung mga na-experience ko simula nang itanim ko yung pinya hanggang sa araw na dapat na nating pabungahin. So yung pagpapabunga ng pinya, ito yung may pinaka-critical na ito yung pinaka-critical na part sa ating pagtatanim ng pinya. Kaya dapat tayo ay sigurado doon sa pabubungahin na natin na pinya. So unang-una, pag magpapabunga tayo ng pinya, kailangan yung panahon ay or siguradong hindi uulan sa buong maghapon. Kasi yung ilalagay nating pampabunga ay liquid. So kung uulanin, mawawash out lang yung ating ilalagay na pampabunga ng pinya. So kapag okay na, sigurado na tayo, ay kailangan na nating i-go yung pagpapabunga. So pangalawa, bago natin pabungahin yung pinya, siguraduhin natin na yung ating mga pinyahan ay malinis. Kaya dapat bago natin i-schedule yung pagpapabunga ng pinya, kailangan na malinis na yung ating mga taniman. Wala na yung mga damo kasi yung damo kapag makikipagsabayan sa ating mga pinya ay nakakaagaw pa yun ng mga nutrients na dapat na sa pinya na mapupunta. So ang sumunod, pangatlo, kailangan may record tayo kung kailan natin itinanim yung pinya natin. Kasi yung practice na ginagamit ko dito sa aking mga pananim na pinya, once na tumungtong na siya sa 9 months at nasa tamang size na yung ating mga itanim na pinya, ay matik na yun, pabubungahin ko na yun. Pero once na halimbawa yung nataniman natin ng lupa ay hindi ganun kataba, kasi nangyayari yun, kahit na 9 months na yung tanim natin na pinya, mayroon pa ring mga tanim na maliliit. So ang ginagawa ko doon, nag-a-apply ako ng konting abono para makahabol doon sa karamihan ng malalaki na. So mas maganda na yung pare-pareha sila ng laki kaysa puwersahin natin yung maliliit na pabungahin. Tapos ang kalalabasan sa bandang huli ay magbunga siya ng maliliit. So lugi. So ganun yung ginagawa kong practice dito. Kaya kahit 9 months na, nag-i-extend pa ako ng 1 month at minomonitor ko na yon hanggang mag 10 months. Kasi yung pagpapabunga, kung halimbawa aabutin na tayo na lampas ng 10 months, medyo critical na yon kasi meron mga tinanim tayo na medyo may edad na. So kapag halimbawang naging super matured na yung ating mga pananim na pinya, ay magbubunga na siya sa panahon. So kapag nagbunga sa panahon, mauna siyang mahinog kumpara dun sa mga kasabayan. So
pwede nating pwede tayong malugi. Pero so far naman, bihira yung gano'n na lamang yung nabunga sa panahon, kaya okay pa rin naman. So dapat ay nakamonitor tayo kung kailan natin itinanim, at kailangan dapat pare-parehas na yung laki ng ating mga pabubungahin. Hindi naiiwasan yung may naiiwan talaga. Kasi kahit na tayo nag-apply ng abono, ay depende pa rin dun sa lupa na napagtaniman natin. So yun, pag na-monitor na natin, kailangan na nating pabungahin pag nasa tamang edad na, or yung sinasabi nila nagdudumalaga na yung ating mga pananim na pinya. Then kapag okay na, maganda na yung panahon, then tawag dito, malinis na yung ating mga taniman ng pinya, nagdudumalaga na yung ating mga pananim. Pang-apat, na pinaka-importante, kailangan may budget na tayo. Wow, mga ka-farm life, ngayon ay andito tayo sa taniman namin ng pinya, na kung saan ay tayo ay magpapabunga na. Kaya tara, samahan nyo ako.